Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan pa rin ho natin itong flood control, itong napaka-viral, trending, controversial hong usapin na pinaniniwalang nagkaroon ho ng pandarambong katiwalian ho diyan sa flood control budget 2025. At nung kamakailan ho mga kababayan ho sa Senado ay gumawa ho ng privilege speech, expose, ito hong si Senador Pampilo Lacson, na kung saan itong kanyang team ay may mga ginagawa hong pag-iimbestiga sa iba't ibang lungsod ho ng Pilipinas. Pinupuntahan ho at gumagamit pa sila ng drone para makita ho yung mga ginagawang kapalpakan ho ng mga kontraktor ho dyan sa flood control. Ito mga kababayan, although ang nadadamay at mga binabanggit pa rin ho rito, mga flood control, mga may-ari ho ng mga kontraktor, hanggang ngayon ho, wala pa rin ho kasing nababanggit dito sa ating mga kasamahang senador na mismong mga pangalan ng politiko. Pero nagbanta na ho si Senador Pampilo Lacson na kung saan ay handa na silang banggitin kung sino man ang mga politikong ito na damay sabit ho rito sa flood control budget. Pakinggan nyo ho, mga kababayan. Sa mga nakausap namin, ang handang pangalanan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na tunay na nasa likod ng mga milagro sa flood control. Ang halos nagkakaisang tanong nila na mahirap kong saguting mag-isa. Sagot ba ninyo ang kaligtasan namin at sigurado bang tuloy-tuloy ang laban hanggang sa dulo? O habang mainit lamang ang issue na ito? Para bang sinasabi ho ni malaman ho yung sinabi ni Senador Pampilo Lacson, malaman ho ito. Parang mensahe ho ito sa mga kasamahan niya na sa ngayon siguro ay kumakampi sa kanyang paniniwala, pati rito kay Tito Sen. Isipin nyo sagot daw, babanggitin, para bang ganito babanggitin namin kung sino ang mga pangalan na possible sangkot ho, sa katiwalian ho ng flood control at sila ang nauuna bakit nangyayari ito. Pero pag binanggit ba namin, sagot nyo kami. Nasa side ba namin kayo dito sa katotohanan o ngayon lang dahil mainit ang issue? Kasi nga naman, mamaya, bangkain nito ni Senador Pampilo Lacson, dyan pa yung mga kasamahan niya, dyan sa kanyang grupo, dyan sa minority. Sige, suportahan nga namin, ganito ganyan. Tapos bandang huli, ayan na. Iwasan na. Hindi nakakampihan. Kawawa naman si Senador Pampilo Lacson. Kaya kailangan dyan yung minority, buo. Depende na lang kung maglalakas ng loob yung ibang mga taga-minority. Baka naman iba naduduwag na rin dyan. Dahil dito sa majority block, dahil dito sa majority, baka mayroon ding may alam sa inyo sa ibang issue, hindi lang dito sa flood control. Grabe itong Pilipinas, no? Parang nakakabuntong hininga, no? Tuloy natin. When few good officials or regretful men are willing to speak truth to power, they must be heard. They must be seen. They must be protected. The depth of corruption has become so overwhelming that it drowns us in our sad reality. More than flood control, what the Filipino people badly need. Alam niyo ito, si Senador Pampilo Lacson, pwedeng presidente talaga ito Si Senador Pampilo Lacson. Kaso, aminin natin, yung ganitong klaseng karakter ni Senador Pampilo Lacson, mahina sa karisma dito sa mga Pilipino. Kasi dito sa Pilipinas, masakit man tanggapin, masakit man pakinggan, sabihin, dito, kahit bobo ka, basta nakikitang makarisma ka, gusto ng Pinoy. Pero kahit anong talino mo, galing mo, at mukhang ang nasa katauhan mo pagiging pwedeng maging presidente ng Republika ng Pilipinas, hindi nila nakikita yung pagiging
kulang ka sa karisma, wala, di ka nila iboboto. Ang dami pwede maging presidente talaga rito, makikita mo sa pagkatao nila eh. Senador Pampilo Lacson, Tito Sen, si Secretary Gibo. Ang dami. Ang problema hindi gusto ng mga Pinoy yan. Gusto nila yung iba hindi ko naman nilalahat. Pero ibang Pinoy gusto tanga. Tanga na bobo na makarisma. Yan, iboboto nila yan. Okay, kita nyo, pakinggan nyo ulit yung sinabi ni Senador Pampilo Lacson. Pakinggan nyo ulit to. Madami din sa mga nakausap namin ang handang pangalanan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na tunay na nasa likod ng mga milagro sa flood control. Ang halos nagkakaisang tanong nila na mahirap kong saguting mag-isa. Sagot ba ninyo ang kaligtasan namin? At sigurado bang tuloy-tuloy ang laban hanggang sa dulo? O habang mainit lamang ang issue na ito? Ayan Kita, malaman yan. Itong privilege speech ni Senador Pampilo Lacson na ito, matindi itong binitawan niya na ito. Mensahe ito. Kasi nga ito si Senador Pampilo Lacson, mayroon siyang team. Ito yung mga nag-iimbestiga. Nagpupunta sa iba't ibang lungsod ng Pilipinas. Gumagamit ng drone, ganyan. Titignan yung mga flood control project. Na handang sabihin kung sino ang mga opisyal ng gobyerno na isang tunay kung bakit nagkakaroon ng katiwalian. Dawit dito sa usaping katiwalian sa flood control budget. Pero sagot nyo ba kami ang buhay namin? Kasi, makabalikan sila sa totoong buhay. Magkaroon sila ng mga death threat, magkaroon sila ng mga pananakot sa kanilang buhay. At hindi kayang sagutin ni Senador Pampilo Lacson na mag-isa. Sigurado ito, PNP chief to dati. Siguradong kaya niyang pasumpaan yan. Pero siyempre, hindi niya kaya mag-isa yan. Kailangan yung mga kasamahan niyang senador sa minority, sumuporta. Baka naman daw nga mainit lang ang issue. Kaya ganito. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, bukod sa House of Representatives na sinasabi, may mga sangkot dyan sa katiwalian sa flood control budget. Dahil sila nga ang mga congressman sa mga distrito Sila ang mga congressman, sila ang representative sa mga district 1, 2, 3, sa mga ganong lungsod. Na doon ginagawa ang mga flood control budget ng mga kontraktor. Sabi ko nga, katulad nito, yung sa Bulacan, na may 220 meters ang haba na kanal, nalalagyan ng flood control, ang budget 55 million. Na talagang ghost flood control. Bakit ghost? Talagang ghost. Walang talagang nakita. Kahit silang hollow block, kahit isang araw hindi pinagtrabahuan, as in, nagluwal lang ng 55 million ang trabaho, as in, wala. Maglalakas loob ba ang kontraktor na hindi gawin yan? Maglalakas loob ba ang kontraktor na hindi gawin yan? Kung walang may mga sabit sa taas ng mga politiko, tulad ng mga congressman, maglalakas loob ba yan? Kaya nga nagkakaroon sila ng lakas loob na i-substandard, i-ghost project ang flood control na ito. Nabigyan na kung sino-sinong mga politiko. Bakit pa sila matatakot mag-substandard? Ito na lang ang budget na natira dahil paghatian na. Bago pa trabahuin, nahati na ang budget. Ba't sila matatakot? Nahatian naman, nabigyan naman ng dapat mabigyan. Kita mo kung yun yung flood control na 55 million, siguro kaya hindi na nasimula. Wala nang budget. Ubus na. Kasi kung yan walang mga nabigyan, abay matatakot yan. Huy, gawin natin to. Magalit si ganito, si ganyan. Si congressman, magalit si ganito. Kaya bukod ho dito sa mga sinasabi na sangkot na mga mambabata sa House, lumulutang talagang pangalan, mga kababayan. Itong sa social media, pati sa mainstream media, pag pinag-uusapan, ito hong si Senador Joel Villanueva,
na taga Bulacan at ito hong si Senador Chis Escudero, mismong Senate President. Kaya hindi natin alam kung itong binabanggit ni Senador Pampilo Lacson na handang banggitin kung sino man itong mga opisyal na politiko, opisyal ng gobyerno, na handang banggitin nila, ay tingnan natin kung kasama ho rito si Senador Joel Villanueva at Senador Chis Escudero. Na sana isuportahan hanggang dulo, hanggang huli. Mahirap itong ginagawa ni Senador Pampilo Lacson tsaka ni Tito Sen. Grabe ito. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.